Eh si Marcoleta naman hindi pumayag. 'Di ba? Nabuksan yung kanilang audit report, mga kababayan, para isampal sa pagmumukha ni Marcoleta. Kaya lang pag nangyari 'yon, 'di ba, inilabas kunwari ni ni RSA ang din kasi. Mga kababayan, yung audit report, baka mapahiya si Marcoleta. Ang sasabihin lang nito, hindi, sorry kasi sinabi lang 'yun ng kaibigan ko eh. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, sapagkat meron na naman nag-request sa atin na isang kapatid, na isa nating miyembro dito sa ating sniper team na kailangan nating i-rebat itong ob na vloggers na ito. Ito ang sabi niya rito: isama mo din, kapatid na Boss Rick, si Go Philippines. Bumanat na naman yan kay Marcoleta. Pagpumpugin mo sila ni Mike Cervera, mga kasamahan yan ni Mema, Alicia, Takero at Niolo, yung nakamaskara ng Pinocchio. Noted kapatid, granted kapatid. Kaya eto na yun, maraming salamat sa iyo. Galing po ito yung kapatid na Jun Benedicto. Pero bago tayo magsimula dito, shoutout muna sa ating mga subscribers, mga viewers, silent viewers, at siyempre pa yung ating mga soaking commenters dyan sa baba na patuloy na sumusuporta sa atin. And of course, hindi natin makakalimutan dito yung ating mga sniper. Makikita ninyo dyan sila sa screen. Ngayon, kagaya ng sinasabi natin dito, siyempre, hindi natin makakalimutan yung mga bashers na sana kayo. Ha? Kumusta na kayo? Mag-comment kayo dyan sa baba kasi nga binibigyan ko kayo ng karapatan dito na mag-comment, magbigay ng reaksyon, opinion, kung ano pa man yan tungkol sa video na mapapanood ninyo dito sa ating munting channel. Kagaya ng sinasabi natin dito, pag-usapan natin itong si Ob na si Mr. Go Philippines. Na ito nga ay nakarating na dito sa ating channel at ngayon bumibira na naman kay Senator Rodante Marcoleta. Pero hindi pa tayo nagsisimula dito, ha? Magsimula muna tayo ng magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti pa rin kayong kalagayan at sana po ingatan kayo parati ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, tuloy-tuloy tayo dito. Bago natin birahin, bago natin bigyan ng reaksyon, punto por punto, ang mga sinasabi nitong Ob na ito, panoorin natin yung kanyang video at dito tayo magsisimulang magbigay ng ating reaksyon, opinion at kung ano-ano pa. Eto na, ready na ba kayo mga kapatid, mga kababayan, mga boss? Kung ready na kayo, eto na, huwag na natin patagalin ito. 3 billion daw ang kinikita ng Petron araw-araw. Mga kababayan, ayon yan kay Marcoleta. Pero, hindi pala ito nanggaling kay Marcoleta. Nanggaling daw ito sa isa niyang kaibigan, mga ka-GP Natics. At kung mali daw siya, mali daw yung kaibigan niya, magsasorry na lang daw si Marcoleta. Pero nakita naman Pinagtawanan niya rito yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na bilyones ang kinikita ng Petron araw-araw dahil nga sa pagtaas ng produkto ng petrolyo. Ang kinukuha niya rito, ang pinapahiwatig niya rito, binibigyan niya ng masamang kahulugan yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, kung hindi ba naman Ob ito. Pabigyan pa natin ng pagkakataon. Ito pa. natin, ang siste dito ay hindi talaga naunawaan, hindi magets ni Marcoleta kung paano po, mga kababayan, yung structure na ginagawa po ng mga oil camp. Ob pala ito eh. Si Senator Rodante Marcoleta na yung hindi nakakaintindi. Oy, ikaw, Go Philippines. Paano mo nasabing hindi naintindihan ni Senator Rodante Marcoleta samantalang nakarating siya dyan sa Senado? Ikaw, saan ka ba nakarating? Ob ka. Ha? Ito nakakainit ng dugo, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Sapagkat ganito ang mga sinasabi nito mga vloggers na hindi natin alam kung saan nanggagaling yung mga utak nito. Akalain mo naman si Senator Rodante Marcoleta na gumagawa ng kanyang kaukulan, sinasabihan ng hindi nakakaunawa. Ano kaya ang hindi naintindihan? Bob, tuloy! Company. Diba kung paano po sila makakapag-angkat ng panibago, mga kababayan, at hindi kaagad hindi isaalang-alang yung sinasabi ni Marcoleta na dapat yung rate ng mga dating yung pondo, mga kababayan, ng langis na mga diesel, gas. Nagkabulol-bulol na! Ito yung sinasabi natin dito. Pagka-fabricated yung mga sinasabi mo, kung ano-ano na lang ginagawa mo, invento, kumbaga, hindi mo masabi talaga ng diretso. Samantalang kapag totoo yung sinasabi ninyo, kagaya dito sa sinasabi natin, makakapagsalita tayo ng dire-diretso. O tuloy pa natin. Dapat yun pa rin yung presyo. Pero hindi po yun ang nagiging sistema. Alam naman natin na kapag negosyo, hindi ka papalugi. Dahil alam natin, mga kababayan, kung maubos yung buffer mo na yan, kapag ikaw ay kumuha ulit ng panibagong supply, mga ka-GP Natics, magmamahal na yan.
'Di ba? Paano kung wala ka pong pondo? Paano kung hindi mo naabot yung threshold na kung Negosyo, pinag-uusapan. Kasi nga, pagka negosyante ka raw, hindi ka magpapalugi. Eto, walang alam sa negosyo. May mga negosyante na kaya nilang magsakripisyo. Depende sa pagkakataon. Yan yung sinasabi natin dito. Base yan sa pangyayari. Halimbawa, mayroong mahigpit na kompetisyon. Kailangan nilang magpalugi. Kailangan nilang magbigay ng mababang presyo para makuha nila yung market. Para matalo nila yung kalaban nila sa negosyo. Yan ang ibig sabihin dyan. Hindi ibig sabihin nito, porket negosyante ka, hindi mo na kayang magpalugi. Ito talagang walang alam. Ito yung pulpul na vloggers na hanggang salita lang dyan sa kanyang channel. Talagang makikita natin ay pinagtatanggol niya itong si Ramon Ang, sapagkat halatang halata na talagang pinagtatakpan nila yung mga kamalian. O ito, may sinasabi pa ito. Ituloy pa natin. Pag ulit na panibagong supply, mga kanyang magmamahal na yan. Diba? Paano kung wala kang pong pondo? Paano daw kung walang pondo? Mayroon ba namang negosyante na walang pondo? Kung hindi ba mag-off ka, kung ikaw, marunong ka sa negosyo, ito, kailangan natin turuan ito eh. Bigyan natin ng magandang example para maintindihan ng taong bayan, para maintindihan ng mga buong Pilipinas yung sinasabi natin dito. Pag ikaw negosyante, halimbawa mayroon kang 1,000, huwag mong ibigay lahat yung 1,000. Kalahati lang doon ang dapat mo puhunahin. Bakit? Para kung ano man ang mangyari, malugi ka man kung ano mangyari, meron ka pang another 500 na pang tustos mo doon sa kalugyan para mabawi mo yun. Eto yung hindi naintindihan nitong op-op na ito na sinasabi niyang mas magaling pa siya kay Senator Rodante Marcoleta. O ituloy pa natin. paano kung wala ka pong pondo? Paano kung hindi mo naabot yung threshold na kung saan mga kababayan ay hindi ka rin syempre makakabili? 'Di ba? O ito yung sinasabi natin dito. Ang isang negosyante, hindi siya kumikita, baka daw hindi na siya makabili, hindi umabot yung threshold na sinasabi niya. Isang katangahan, isang kaupuban, isang kaguguhan, ano pang salitang pwede natin masabi? Para sa akin, aupo ito eh. Walang alam sa negosyo, kaya huwag kang magsalita, boy. Kung walang alam. Ha? Stop talking! Shut up! Tuloy! Parang tanga lang itong si Marcoleta sa kanyang mga pinagsasabi. Parang Tinawag niya parang tanga si Senator Rodante Marcoleta. Kung si Senator Rodante Marcoleta, parang tanga. Ikaw naman, mukha kang tanga. Ang tanga-tanga mo. Isang senador, sasabihan mo na parang tanga. Paano kaya kung makaharap mo ito sa akin pa lang? Kung ikaw, kung gusto mo makipagdebate sa akin tungkol sa negosyo, halimbawa lang, sa negosyo, basic na negosyo na lang, pag-usapan natin. Ha? Tingnan natin kung makapuntos ka. Ob. Kasi pag nagkamali ka naman, pipitikin ko yung uso mo para maging 11 rin. Pag-uumpugin ko kayo, makaumpog kayo. O tuloy. yung totoong fishing expedition, mga ka-Jeepinatics. Kasi hindi naman pala sigurado si Marcoleta sa kanyang mga Kalahin mo, tinawag na fishing expedition pa si Senator Rodante Marcoleta? Naintindihan niya kayo yung sinasabi niya? Hoy, Bob, umayos-ayos ka. Ano pa? Kasi hindi naman pala sigurado si Marcoleta sa kanyang mga pinagsasabi dahil ito daw yung nireport sa kanya ng kanyang Akalain hindi sigurado. Alam naman natin mga kapatid, mga kababayan at mga boss na dokumentado. Lahat may resibo yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang mga video. Pero sinasabi niya, hindi raw niya alam kung ano yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Ikaw na talaga. Ikaw na sobrang kopog. Batukan kita eh. kaibigan. Nireport lang ng kaibigan niya, kaya pala wala siya makuha at inaasar siya nitong si Loren Legarda. Anong sabi sa kanya ni Loren? Ito, binigyan niya na masamang pakahulugan yung pagsabi ni Senator Loren Legarda na bakit ka nag-walk out. Ito yun eh, kasi hindi niya naintindihan kung anong dahilan. Pero yung sinasabi ni Senator Loren Legarda dito, ang inaasar niya rito, binubuli niya rito, yung mga resource person na hindi nagbigay ng sagot patungkol sa mga katanungan. Panoorin natin kung paano niya binaliktad yung mga pangyayari. Ganito kagaling. Mambaliktad, mamburakot itong mga ito. O, ituloy natin. Legarda, uy, ba't ka alis? Ay, ito pala yun. Pakita na natin, mga kababayan. Andito pala Ayun na. sa dulo. This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair? Senator, Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis mo frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ayan. Sabi ni Senator Loren Legarda, bakit ka frustrated? Kasi wala kang sagot na makuha. O para kanino ba yung tinutukoy ni Senator Loren? Doon yun sa mga resource person. Sino ba naman kasi ang hindi mapufrustrate? Ang dami mo ng tanong, ang dami mo ng sinabi pero hindi ka sinasagot. Hindi po ba? Kaya umalis si Senator Rodante Marcoleta at hindi mo alam, kung bakit umalis yan si Senator Rodante Marcoleta. Ako na magsasabi sa'yo, yung pupuntahan niyan, pinaka-importante sa lahat. Mas importante pa kaysa dyan sa ginagawa nila dyan sa Senado. O, nagets mo? Hindi mo nagets kasi ob-ob ka. O, tuloy natin.
Ayaw nila sumagot eh. Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair. Go ahead. Mga kababayan, pahiya, no? Tawa eh, no? Ang tawa nitong ubom na ito eh. Ang sarap. Ang sarap talaga eh. O tuloy. O ba't ka alis? Frustrated ka? Ayaw nila sumagot eh. Ilang oras na tayo dito, wala kang nakuha. O, ito yung sinasabi natin dito. Binaliktad niya yung pangyayari. Kumbaga, pinakita niya rito na si Senator Loren Legarda yung nang-aasar ng bubuli sa kanya. Ganyan kaupo itong mga vlogger na ganito. Ha? Itong mga obob na vlogger sa ganito. Ang sarap pag-uumpugin. Ang sarap ninyo pag-uumpugin sa tutulan. Sana makaharap ko kayo talaga eh. Gusto ko kayong makaharap. Tapos magsalita kayo ng against kay Senator Rodante Marcoleta. Makikita ninyo kung ano mangyayari dyan sa mga pagmumukha ninyo mga obob kayo. O, tuloy. Mga ka-GPnatics, ang punto dito kaya bakit natin binabalikan to, dahil nga yung hamon, yung pangsusupalpal sa kanya ni RSA na sinabi nito, hindi totoo. Yung sinasabi ni Marcoleta, Yan ang pinagmamalaki niya pa, yung pagsupalpal daw ni RSA sa kanya, si Ramon Ang. Kailan ba sinupalpal si Senator Rodante Marcoleta? Sino ba ang kayang magsupalpal kay Senator Rodante Marcoleta? Wala, di ba? Pero itong mga vloggers na ito yung nagsasabi lang ng hanggang salita lang na sinupalpal. Ano pa sinasabi nila? Binutata, kung ano-ano pa yung sinasabi nila para lang makainganyo ng maraming mga viewers. Ituloy pa natin. na kami ay kumikita ng 3 bilyon kada araw, mga kababayan. Kung kami ay kumikita ng 3 bilyon kada araw, Yan ang sinasabi natin dito. Hindi na totoo na kumikita sila ng 3 bilyon kada araw. Eh bakit nung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta yan, doon sa harapan, sa hearing nila ng mga DOA, bakit walang nag-dispute? At ibig sabihin, umayon sa kanyang mga sinasabi sapagkat totoo. May basihan, may resibo galing sa Hong Kong. Yung kanyang source. Opo, makinig ka. Hindi mo naintindihan kasi yung sinasabi mo eh. Hanggang putak ka lang ng putak. Putuloy mo pagpuputak mo. edi nag-imbak na kami na nag-imbak ng aming mga supply. Diba? Oh, O, tignan ninyo, ito sabi niya, kung kumikita ron na 3 bilyon sa araw, nag-imbak ng imbak. Hindi po pwede yung mag-imbak ng mag-imbak. Bakit? May limit kasi yung pagbibili mo roon. Hindi pwede bumili ka ngayon, sa susunod na araw, bibili ka na naman kasi ang layo ng distansya niyan. At hindi po pwede, nakuha ka lang nakuha. Mayroon yung proseso ang pagkuha, hindi basta-basta. Hindi yung parang palengke lang, na pwede kang magpabalik-balik. Talagang walang alam itong ob-ob na ito. O, tuloy pa natin yung kaob-oban nito. gusto nyo ilabas natin ang book, mga kababayan, doon. O, ito na. Dito na ngayon, ginagawa nila ng baliktad. Ginagawa nilang masama si Senator Rodante Marcoleta. Ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, dapat imbestigahan yung libro ng Petron. Ito, ang sinasabi niya rito, si Senator Marcoleta na ang umaayaw. Si Senator Rodante Marcoleta na hindi pumapayag daw na buksan yung kanilang libro. Panoorin ninyo kung paano binendalo itong obob na ito. Para ma-audit ng COA. Sa madaling sabi, itong si RSA, Ramon S. Ang, mga kababayan, ay sigurado, certain sa kanyang mga sinasabi. Kasi, ano siya eh, kumbaga, kung iisipin natin, matapang siya, mga kababayan. Kumbaga, Matapang daw si Ramon Ang. Talaga lang ang matapang. Tagumpugin ko kayong mga obob kayo eh. Ha? Matapang yan. Sino mas matapang? Walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Di ba siya yung kalaban ng lahat? Isa, laban sa lahat. Sino matapang? Kagaya mo, ikaw, oo. Ikaw, ob-ob ka. Bayot ka. Duwag ka. Dito sa akin. Gusto mo? Wano nga tayo. Kung gusto magsama pa kayo, pagumpugin ko kayo mga obob kayo. O tuloy. very straightforward. Kung anong gagawin. Sige, para mapatunayan natin. Si Marcoleta naman, hindi pumayag. Diba? Nabuksan yung kanilang audit report. Ayan na. Binaliktad na si Senator Rodante Marcoleta ang hindi pumayag para buksan yung kanilang libro. O ito, tuloy pa natin. Mga kababayan, para isampal sa pagmumukha ni Marcoleta. Kaya lang, pag nangyari yun, diba? Isampal sa pagmumukha mo. Gusto kong isampal sa pagmumukha mo yung mga sinasabi mo. Ang yabang mong magsalitang ob-ob ka. Akala mo kung sino ka. Tignan natin yung mga sinasabi mo pa rito kung gaano katotoo. Tuloy. Nilabas kunwari ni RSA, ang din kasi. Nagkamali na si Obob sa kadaldalan mo. Tuloy. Mga kababayan, yung audit report, baka mapahiya si Marcoleta. Ang sasabihin lang nito, hindi, sorry kasi sinabi lang yun ng kaibigan ko eh. Gumawa na naman ng konklusyon para daw magkamali si Senator Rodante Marcoleta. Tapos magsusuri lang. Ano ka? Para ang si John Vic. Di ba naalala ninyo? O panoorin ninyo yung video ni John Vic. Nakikita nyo pero walang sounds yan. Nakikita nyo lang dyan. Nagkamali sila ng paghuli nila doon sa barangay Addition Hills ba yun? Na nakahubad.
ng pangitaas na naghahalo ng semento, nagmamasa ng semento. Hinuli ng mga opop din, ng mga tagapanghuli. Walang initiative, ito yung sinasabi natin dito. Walang common sense. Ito yung sinasabi natin dito. Yung Pilipinas ngayon, laban bawi. Bakit ko nasabing laban bawi? Magpapatupad ng isang ordinansa. Pero, kalaunan, babawiin din. Ito yung nangyari ngayon. Yung ordinansa nila, na bawal na mag-topless. Makita ang mga tao na nagtatopless na naglalakad sa kalsada. Pero ito hindi naglalakad. Naghahalo ng simento, hinuli ng mga opop din na kung sino man yung nahuli na yan, baka taga-barangay din yan. Kasi LGU ito eh. Hindi po ba, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, mga opop kayo. Wala kayo nito. Bakit nyo huhulihin? Walang pinagkaiba yan doon sa sinasabi ng Bongbong Marcos na nagmamadali na humingi ng emergency power para tanggalin yung excise tax. Pero nung ibinigay na yung kanyang emergency power ng Congress, anong ginawa niya? Walang ginawa. Anong ginawa? May ginawa naman, boss. May ginawa nga. Yung tinanggalan, yun lang mga gasol. Hindi kasali yung petroleum products naman. O, di ba nabanbawi yun, mga kapatid, mga babae at mga boss? At isa pa, yung mga sinasabi niya, okay ngayon, bukas makalawa, iba na naman yung sinasabi. O, ito yung bagong Pilipinas. O, ituloy pa natin. Yun yung report sa akin. Ngayon, sisisihin ko siya kasi siya yung nagsabi sa akin. Aba, mga kababayan, etong mahirap eh. Diba? Bago sana tayo nagsasalita, bago tayo sana nagbibigay ng ating opinion, mga kababayan, lalo na, okay lang sana kung mga vlogger kagaya natin, diba? Ito ay talagang masasabi natin na pure opinion. Pero sa kanila, as legislators, mga ka-GP Natics, dapat O, ito, may sinasabi siya rito. Okay lang daw sa mga vloggers na magkamali, pero as legislators daw dapat hindi. O, ituloy natin kung ano yung sinasabi niya. maging ano talaga sila, maging sigurado sila sa kanilang, sa mga lumalabas sa kanilang mga bunganga. Diba? Hindi para, mga kababayan, O, sigurado daw doon sa lumalabas sa kanilang mga bunganga. Paano naman yung bend the law? Hindi ba legislator ang nagsabi nun? Ha? Isang senador. Bagitong senador ang nagsabi nun na you can bend the law. Di ba? To protect the interest of the people. Di ba ganon? O, binatikos nyo ba yun? Hindi. Bakit? Kakampi ninyo eh. Asap ninyo pagkumpugin. Mga ubog kayo. O, tuloy. na magbigay po ito ng maling impression sa mga tao. Kagaya po ng sinasabi ni Marcoleta na kumikita daw po ang Petron sa ilalim ni RSA, mga ka-GP Natics, ng 3 billion kada araw. Oh, sino kaya yung kaibigan yan? Nako, hindi natin alam kung sino. Yung Kunyari ka pa, o Bob ka, alam na alam mo yan. Ha? Ikaw pa, chismoso ka sa mga chismoso. Sampalin kita eh. kaibigan yan, mga kababayan, mukhang nabudol din siya ng kaibigan niya. 'Di ba? Parang ipinahamak si Marcoleta. Kayo ang mukhang budol. Kayo ang budol. Ha? O tuloy. O baka naman may galit yung kaibigan niya kay Marcoleta, kaya gusto niya si Marcoleta. Sige, umarap ka doon para mapahiya ka. Tingnan mo, ginagawa niya na ng issue. Ha? Gusto niyang pag-awayin ngayon yung source ni Senator Rodante Marcoleta at si Senator Rodante Marcoleta. Ganyan kaupob itong mga tao na ito. Ito yung mga tao na ayaw ng kapayapaan. Ito yung mga tao na gusto ng karahasan. Ha? Kung gusto mo na rin lang ng karahasan, ikaw, ha? Makipagkita ka sa akin kung gusto mo. 5 minutes lang, okay na ako. Solve na ako sa 5 minutes. Ha? Obob ka kasi. Obob ka. Maraming mangyayari sa 5 minutes. Ha? Pero sigurado ako, hindi ka papayag. Bakit? Bayot ka eh. Isa kang bayot. Tuloy! 'Di ba? Parang si Marcoleta ganun na lagi ang style, 'di ba? Pag banat ng banat, mga kababayan, maninira ng tao, ipagtatanggol ang China, Maninira daw ng tao. Si Senator Rodante Marcoleta ang sinasabihin niya na maninira ng tao. Hindi kaya ay kayo ang mga naninira ng tao? O ano pa? Ay, di ko sinabi yan, ha? Oh, gusto ko po mapalitan natin yung minutes ng COA hearing. Something like that. Ngayon na naman, mga kababayan, yung sa fuel. Sinasabi niya na 3 billion daw ang kinikita kada araw. Oh, ngayon, mga kababayan, kapag nagkamali daw siya, di magsusorry na lang siya. Nasaan ang accountability doon? 'Di ba? Nasaan na yung paninindigan doon? Nawawala. Nasaan daw yung paninindigan doon? Mukhang kayo ang wala paninindigan. Bakit? Mga obob kayo. O, tuloy. Parang pwede tayong magsalita na magsalita kahit hindi po natin nasisiguro. Yan ang kulang kay Marcoleta compare kay Ping Lacson. Si Marcoleta Ano pagkakaiba nila si Senator Rodante Marcoleta, si Ping Lacson? Malayong pagkakaiba. Ha? Si Lacson, panay sat-sat lang yan. Wala yung sagawa. Tignan nyo nangyari sa Blue Ribbon ngayon. Ha? Wala na. Wala nang investigasyon.
Diba? Hindi kagaya ni Senator Dante Marcoleta. O kayo, makinig kayo, mga obog kayo. Si Senator Dante Marcoleta kasi simula pa lang ng Blue Ribbon Committee, tumbok na agad kung sino yung mastermind ng flood control anomalies. Pero itong si Lacson hanggang ngayon, wala. O tuloy. Tak muna, mga kababayan, hahayaan niya muna na pagkaguluhan ng taong bayan yung kanyang mga sinasabi kapag nasunog, biglang sasabihin, hindi naman ako hindi naman ako nagsabi niyan eh. Pinarating lang yan sa akin. O di sisisihin ko ngayon, yung nagsabi sa akin, yung nag-report sa akin. Aba, may Ganyan kaubo itong vlogger na ito. Di mo ba? Naninira na siya kay Senator Dante. Talagang sisirain nila si Senator Dante Marcoleta. Bakit? Isa kasi itong tinik sa lalamunan nila. Ito yung hadlang. Ito yung balakid sa gusto nila mangyari. Pero hindi papayag si Senator Dante Marcoleta na magkaganon. Ano pat ano man ang mangyari, ipaglalaban niya yung katotohanan. Mga obob kayo. Tutuloy pa natin. Saglit na lang ito. Pagtsagaan nyo na. palusot. Diba? Iba talaga ang aksyon ni Marcoleta. Sablay. Parang buhok niya, mga ka-GPnatics. Tingnan mo yung tingnan mo yung likod, ang taas. Halatang halata eh. Tignan mo, tinira na yung buhok. Kamusta yung buhok mo, boy? Ha? Mukha kang engot dyan sa mukha mo. Yung buhok mo. Pakulay-kulay ka ba? Hindi ka na Amerikano. Mukha kang baso na nilagyan ng kung ano-ano. Yan ang masasabi ko sa iyo. O tuloy. Mag-sorry ka daw muna, Marcoleta, sa KIG. Oh. Huwag mo sirahan ng Petron, napaka-negative mo naman, Jeff. Sino si Jeff? O may nag-comment sa kanya, isa rin om-om. Di ba? Yung mga nag-comment na, saan pag-upugin nito eh. O tuloy lang. O ayan mga kababayan, Marcoleta, baka gusto mong sagutin. Etong si Ramon S. Ang. Baka gusto mo sagutin. Ako sasagot para kay Senator Dante Marcoleta at dapat sagutin mo rin itong obo. Pero sigurado ako, bahagang bayad nito. Matapang lang, alam ko matatapang lang ito dyan sa channel nila mga obob ito. Kasi alam nila, yung mga nagko-comment dyan, pabor sa kanila. At kung may mag-comment man dyan, na hindi pabor sa kanila, hindi nila babasahin yan. Hindi kagaya sa atin dito, kahit murahin ninyo ako, gustong gusto ko yan. Pero abangan ninyo yung balik ko, mga obob kayo. O, tuloy pa, kunti na lang talaga ito. Pagtsagaan nyo na. Para nang sa ganun, magkahiyaan kayo. Isa lang ang kailangan marinig sa'yo, Marcoleta. Payag ka na magkaroon ng audit report o kaya naman ilabas ng COA ang audit report ng Petron para makita kung magkano talaga yung kinikita nila. Napansin ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss, si Senator Dante Marcoleta na ngayon yung naging masama. Parang si Senator Dante Marcoleta na ngayon yung pumipigil sa COA para ilabas kung magkano talaga yung income ng Petron. Hindi mo ba ano ba pakinabang ni Senator Dante Marcoleta siya sa Petron? Hindi naman siya may-ari dyan. Sino ba nagmamayari niyan? Di ba si Ramon ang anga-anga mo? Ang anga-anga mo. Ang obob-obob mo. Ang sarap ninyo pag-untugin. Kunting-kunti na lang. Kasi mga kababayan, si Ramon S. Ang parang siguradong-sigurado po siya sa kanyang sinasabi. Wala siyang paligoy-ligoy. Talagang diretsahan. Sabi niya pa nga, kung gusto nyo, mga kababayan, willing kong i-give up ang Petron, ibalik ulit sa gobyerno, ibibenta ko sa... Ibabalik niya lang sa gobyerno, willing siya. Pero ang tanong, magkano naman? Sigurado ako negosyante yan eh. Siyempre, kung bilhin niya sa Petron noon, halimbawa, ipagpalagay na natin 1,000, natural hindi papayag, na 1,000 lang din, yung ibabalik ng gobyerno ngayon. Oy, ikaw, obob ka, hindi ganun kadali yun. Natural, mag-name your price yan. Si Ramon Ang, kung 1,000 lang noon, baka bilyon na yan gayon. Yan ang ayaw na mangyari ng gobyerno, sapagkat alam nila na mataas ang presyo niyan. Hindi ka ba naman? Tapos, sisiraan ninyo si Senator Dante Marcoleta? Ituloy pa, meron pa talaga. gobyerno. Kapag nasusukol ang manlinlang nagmamaktol, walk out at tukuda sa kanyang programa sa Net25. Correct, Mamali na Resenas. Ganyan ang trabaho ni Marcoleta. Kapag nasusukol, magmamaktol, mag-walk out, tapos gagawin niyang tanga yung kapwa, yung mga host ng saganang mamamayan. Diba? May nag-comment nga, di ba? Ganyan daw pag nasusukol, nagmamaktol, tapos ilalabas yung kanyang argumento doon sa kanyang programa. Natural lang yun. Alam nga naman, para malaman ng taong bayan kung ano talaga yung totoong nangyayari. Kasi dyan sa inyo, puro twist kayo, puro baliktad, puro kayo pendalo. Mga obob kayo, sabi niyo pag-umpugin. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, kayo, anong masasabi ninyo tungkol dito sa isang ob-ob na Go Philippines? I-comment ninyo dyan sa baba. At kung meron pa kayong gustong iparipat dito sa atin, i-comment lang din nyo din sa baba. At doon sa mga hindi ko pa na bibigyan ng reaksyon, yung kanilang mga request, abang-abang lang po kayo. Magantay-antay lang po kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss. With that, sana po na high blood kayo dito sa video na napanood natin. Kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat, pero lang sa mga taong Go!
Philippines. Ob.